Okay, yung tema po natin ay the unconditional love of God. Yan. So, sinong naniniwala na ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional? Okay, maraming nag-amen. Okay. Dito po sa pag-aaral po natin, kailangan po nating matiyak kung ano po yung impact ng unconditional love ng Diyos sa buhay ng tao. Ito po ba, bago po tayo magpatuloy, bigyan po muna natin ng introduction yung unconditional love ng Panginoon. Ito po ba ay lisensya para magpatuloy ka sa paggawa ng kasalanan? Kasi unconditional eh. Pag sinabing unconditional, walang kondisyon. Tama po? Hindi tulad ng isang tao, ang tao kasi napakaraming kondisyon eh. Regarding po sa usapin ng love po kasi ang pinag-uusapan po natin ngayon patungkol sa pag-ibig. Kasi ang ugali ng tao, napakaraming kondisyon. Bago ko siya gagawa ng kabutihan, gumawa muna siya ng kabutihan sa akin. Di ba ganon yung nature natin? Ganon yung ugali natin? Hindi ko yan papansinin kasi hindi naman ako pinapansin. Ganon yung ugali ng isang tao. But today mga kapatid, ang pag-uusapan natin, ugali ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ulitin ko lang po sa Romans chapter 5, verse 6 to 8. Sabi po rito sa translation po na ginamit ko. For when we were still without strength, ano yung ginamit kanina? Powerless. No? Powerless. Verse 6 po. For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Pag sinabi po natin without strength, ito po, sa time po na ito po yung mga taong walang kakayanan na gumawa sa kalooban ng Diyos. Kumbaga po, walang lakas para sundin ang mga salita ng Panginoon. Ang pangungusap po ni Apostle Paul, ito po yung panahon, halimbawa tayo ngayon mga kapatid, nung wala pa tayo sa Panginoon. Tama? Okay? Ito yung panahon po mga kapatid kasi merong binanggit dito, sinners. Pero tayo po, hindi na po tayo naniniwala na tayo pa'y makasalanan. Tama? Kasi we are saints, tayo po'y banal. Na-experience po natin yung pagpapatawad ng Diyos, yan po'y inaaral din po sa atin, mula po sa salita po ng ating Panginoon, yun po ang ating pinaniniwalaan. Kung babasahin nyo yung verse mga kapatid, ito po'y pinapatungkulan sa past life po natin. Okay? Yun po yung past life natin. Ulitin ko lang po. For when we were still without strength, nung wala pa tayong lakas, ibig sabihin na, napakarami pong meaning ng without strength, ibig sabihin wala ka pang lakas to overcome sin. Wala ka pang lakas para mapagtagumpayan yung kasalanan na ginagawa mo. Yun yung kasulukuyan, yun yung past na sitwasyon ng buhay po natin. For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Nung panahon na yon, we are ungodly. Naniniwala ka bang hindi ka makadiyos sa panahon na yon? Kung may pagmamalaki na ating relihiyoso tayo, noon, mali pa rin tayo. Kasi kahit relihiyoso tayo, pero yung life natin napakalayo sa kalooban ng Diyos. Amen? We are living in sin. Sabi ito, for when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Verse 7, for scarcely will someone die for a righteous man, though perhaps for a good man, some might even dare to die. Sa Tagalog po, sapagkat mahirap para sa isang tao, na mamatay para sa isang matuwid. Iyan ay marahil kung may isang maglalakas loob na mamatay para sa mabuting tao. Ang pinapaliwanag po ni Apostle Paul, napakahirap na merong magsakripisyo ng kanyang buhay para sa isang taong mabuti. Tama? Mahirap po yun. Pero ang sabi pa niya, iyan ay marahil kung merong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay, umamatay para sa isang mabuting tao. Pero sa verse 8 mga kapatid, sabi dito, but God demonstrate His love toward us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Sa verse 7, sabi niya, napakahirap na ibigay ng isang tao ang buhay niya, umamatay para sa isang mabuting tao. Maliban na lang kung merong maglakas loob. Pero sa verse 8, sabi dito, si Kristo namatay kahit tayo ay makasalanan. But God demonstrate His love toward us in this, while we were still sinners. Pakisabi pong sinners. Makasalanan. Christ died for us. Kaya ito pong tema na sinasabi ko rito, the unconditional love of God, mga kapatid,
Pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa kabila ng pagiging nating isang makasalanan. Kasi yun lang yung kapangyarihan ng Panginoon para ang tao matutunan niyang mahalin ang Diyos. Maya po makita po natin mga kapatid yung effect po nito sa buhay ng tao kapag na-experience mo yung unconditional love ng Panginoon, ano yung magiging response mo doon? Kasi po sabi ko nga po, hindi ito license para magpatuloy ka sa kamalian ng buhay. Hindi natin pwedeng i-abuse yung sinasabing unconditional love para lang i-justify yung ginagawa mo. Tama? Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. So, bakit sinabing unconditional? Kasi po, sa usapin na love, ang love ng Lord without condition. Sa umpisa po, mga kapatid, sino ditong naniniwala na bago ka pa mahalin ng Diyos, minahal mo ng Diyos? Naniniwala po ba kayo na bago ka pa mahalin ng Diyos, minahal mo na ang Diyos? Uli namin kung question, ha? Sino po ditong naniniwala na bago mo pa mahalin ang Diyos, bago ka pa mahalin ng Diyos, minahal mo na ang Diyos? Hindi natin love ang Lord, totoo lang. Nung na-experience na po natin yung love ng Panginoon, doon lang tayo nag-start na ibigin ng Diyos. Pero sa umpisa pa lang, mga kapatid, hindi talaga natin mahal ang Diyos. Amen? Yan na naman, usaping relihiyon na naman. Kasi minsan, dinadala nila sa relihiyon. No. Kasi sabi ng Bible, if you love me, keep my commandments. Kung mahal ninyo ako, gawin ninyo ang aking mga salita. So dito, sa puso ng Panginoon, kasi nature po ang pinag-uusapan natin, yung love ni Lord unconditional. Yun po yung heart ni Lord. Para ipadama niya sa isang tao. Kasi po, bakit nasabing unconditional? Kasi sabi ito, while we will still sinners, Christ died for us. Nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay sa atin. Kasi kung merong kondisyon ang pag-ibig ng Diyos, hindi na niya pinadama ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Kaya sabi ni Jesus, pumarito ako para sa mga makasalanan. Hindi para sa mga banal. Amen. Naniniwala po tayo that we are living, namubuhay po tayo sa panahon ng grasya. Amen? We're living po sa panahon ng grace po, mga Panginoon, na mga kapatid. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Okay. So what is unconditional? So pag sinabi pong unconditional without condition, ito po yung love ng Panginoon regarding po dito sa pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos. Kasi kahit nga po tayo makasalanan, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Amen? Doon po sa umpisa ng ating buhay, mga kapatid. Doon sa beginning po ng ating pasimula ng pananampalataya. Kasi nga po, ang sabi nga, ang puso ng Biblia, yung John 3:16, tama? Nagpasimula sa pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world. Yun po yung love ng Panginoon, mga kapatid. Yun po ang pag-ibig ng Diyos. So, pag sinabi pong unconditional without condition regarding sa love ng Panginoon, despite po sa lumipas nating buhay, pinakita pa rin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Despite po sa lumipas nating sitwasyon ng ating buhay, nandoon pa rin pinadama ng Diyos ang kanyang love sa atin, ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya sabi ko kanina, bago pa natin mahalin ang Diyos, minahal na tayo ng Diyos. Kaya, bago ka pa nga lang makarinig ng aral ng Panginoon, minahal ka na ng Diyos eh. Yun yung truth, mga kapatid, according to the Word of God. For God so loved the world. Bago ka pa isilang, mahal ka na ng Diyos. Kaya nung narinig mo na yung gospel, doon mo lang napagtanto, na-realize na talagang mahal ka ng Diyos. Tama po? Amen? Doon mo lang na-realize na talagang mahal ka ng Diyos. So sa usapin po ng unconditional love, meron pong characteristic yung God's unconditional love. Sa usapin po na pag-ibig. Mamaya po sa pagpapatuloy natin, makita po natin, mga kapatid, sa pag-aaral po natin talaga yung epekto nito sa buhay. Kasi even I experience po ito, mga kapatid. Amen? Kahit sa kabila po ng ating nagawa noon, o maging ngayon, meron pa tayong mga lapses na nagagawa pero ang Lord hindi tayo iniwan. Amen? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit minsan meron tayong mga pagkukulang, pero hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ganon niya tayo kamahal. Amen. Mamaya po, meron din po mga example ito natin makikita kung paano pinatunayan ng Diyos sa mga karakter sa Bible ang kanyang unconditional love, ang kanyang pag-ibig. So the characteristic of God's unconditional love, number one, it's unmerited. We didn't deserve God's love. We didn't earn it. It's a gift. Pure and simple, according to the Word of God sa Romans chapter 5, nabasa po natin.
Kumbaga, hindi tayo karapat-dapat na ibigin ng Diyos. Amen? Sa totoo lang, kung tingnan po natin yung sarili natin, Lord, hindi ako karapat-dapat pero minahal mo pa rin ako. Di ba kapag na-realize natin dito mga kapatid, dinadala tayo sa pagpapakumbaba sa ating Diyos na buhay? Amen? Lord, kahit ganito ako, minahal mo pa rin ako. Panginoon, kahit ganito ako, namatay ka para sa akin. Kaya nga po, every time we preach, kami nila Bishop, ang laging laman ng gospel po namin, yung love ni Lord. Kasi kahit sinners tayo, mga kapatid, kahit makasalanan tayo, nandoon yung love ng Panginoon sa atin. Kaya dito sabi dito, the characteristic of God's unconditional love, it's unmerited. Hindi man tayo karapat-dapat, kahit hindi natin deserving. Kumbaga, hindi natin deserving. Hindi natin deserve na ibigin ng Diyos, pero inibig pa rin tayo ng Panginoon. Kung titingnan po natin yung kalagayan natin. Amen? Kaya nga si Apostle Paul, makita nyo, sabi niya, ako ang pinakapangulo sa lahat ng mga makasalanan. Kasi nakita po niya yung love ng Panginoon. Even ganito yung sitwasyon ko, minahal ako ng Diyos. Amen? Minsan na-appreciate natin, di ba tayo po bilang tao, minsan na-appreciate natin yung mga taong gumagawa sa atin ng kabutihan, kahit minsan ang naipapakita natin masama. Tama po? Amen? Ganon yung sukli nila sa atin, na kahit minsan napapakitaan natin sila ng hindi maganda, pero ang binabalik nila sa atin, maganda, mabubuting bagay. Minsan tayo na yung nahihiya eh. Sabi nga, mayroong nga sinabi si James po yata yun, kung sabi niya doon, kapag mayroong gumagawa sa iyo ng masama, kapag gantihan mo ng mabuti, para kang naglalagay ng baga sa kanilang ulo. Sila mismo ang makaka-realize na kahit ginagawan mo sila ng masama, pero ang balik nila, mabuti pa rin. Kaya ang mangyayari, ay, parang ikaw na yung mahihiya, ay, hindi ko na to gagawa ng masama. Kabutihan na rin yung gagawin ko. Naunawaan niyo mga kapatid? Kaya dito, pagdating sa love, it's unmerited. Kasi sa totoo lang, hindi tayo karapat-dapat na ibigin ng Panginoon. Amen? Kaya maging ganun din po nawa tayo sa bawat isa. Amen? Minsan, kahit hindi natin kaibig-ibig yung kapwa natin, pero dahil na-experience natin na kahit tayo man, hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, minahal pa rin tayo ng Diyos. Maging ganun din po pala nawa ang ating gagawin sa ating kapwa. Na kahit minsan sila yung nakapanakit sa atin, pero parang napakahirap yun eh. Amen? Parang unfair. Pero pag ang tao po nakaranas ng love ni Lord, is unconditional love ng Panginoon, yung heart mo rin magiging unconditional. Di baling nasaktan nila ako, mamahalin ko pa rin sila. That's unconditional. Amen? Pero yung conditional yung heart mo sa isang tao, ay nakapanakit sa akin yan. Kaya hindi ko siya gagawa ng kabutihan. Kasi conditional yun. Tama? Amen? That's conditional. Merong boundary. Merong kang, kumbaga merong requirements. Merong kang basihan. Pero kapag unconditional na love, katulad sa atin ng Panginoon, kaya po meron din prayer na naalala ko noon, merong nagpray na isang mananampalataya, sabi niya, Lord, tingnan mo kami. Wag mo kaming tingnan sa aming mga nagagawa, kundi tingnan mo kami dahil sa iyong pag-ibig sa amin. Kasi kapag tiningnan tayo, kaya sabi ni Lord, di ba, sabi niya, pumarito ako para hindi i-judge ang sanlibutan, kundi para i-save. Ibig sabihin, hindi tayo nakatingin si Lord sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya bumabaring siya dahil sa pagmamahal niya sa atin. That's unconditional. Kasi kung conditional yung love ni Lord, ay hindi na ako pupunta dyan kasi mga makasalanan yan eh. Amen? Naunawaan niyo mga kapatid? Sa usapin po ng love, that's unconditional. Yan po ay unconditional pagdating sa pag-ibig ng Diyos. Despite sa ating nagagawa noon, minahal pa rin tayo ng Panginoon. At patuloy tayong minamahal ng Diyos. Kaya lang, beware lang, mag-ingat ka lang. Hindi porket patuloy kang minamahal ng Diyos, ay nagpapatuloy ka sa mga maling gawain. Amen? Kailangan po meron tayong, you do believe ng Holy Spirit din naman ang magpaunawa po sa atin. Kaya meron ding sulat si Apostle Paul regarding doon sa grace. No? Grace naman po yung tinutukoy niya sa Romans chapter 6. Ang sabi nila, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala para yung grasya ay sumagana sa atin? Wag nawa, sabi niya. Wag nawang mangyari. Ganon din ang po sa love. Hindi porket love tayo ng Panginoon, nagpapatuloy tayo sa kamalian ng buhay. Hindi po ganon yung definition ng love ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So it's unmerited. We didn't deserve God's love. We didn't earn it. Talagang hindi po natin ito pinagsikapan na para bagang, hindi ba hindi ito pinagtatrabahuan. Kumbaga, wala kang ginawa para lang ma-experience mo yung love ng Panginoon. No. Binigay yan ng kusa ng Diyos. Pinadamayan ng kusa ng Diyos. Amen? Kasi sabi dito, nung tayo'y mga makasalanan pa,
Minahal na tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, wala pa tayong ginagawa, minahal na tayo ng Diyos. Yun po yung love ng Panginoon. That's unconditional love ng ating Panginoon. Din pangalawa po mga kapatid, maiksi lang po itong mensahe ko mga kapatid. Pangalawa po, so the characteristic of God's unconditional love, pangalawa, hindi nawawala, siyempre, it's unconditional. God's love isn't based on our behavior or performance. Yun po ang sinasabi ko kanina. It's based on His nature. Yun po ang nature ng Panginoon. Yun po ang karakter ng Lord. Kasi sabi nga ni Peter, God is love. Amen? Ang Diyos po ay pag-ibig, sabi doon. So, makita natin, Jeremiah 31 verse 3. The Lord has appeared to me in the past saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Ang sinasabihan nyo din yung Israel, pero tingnan nyo yung life ng Israel. Minsan, nakatingin sa totoong Diyos, pero minsan bumabaling sa ibang Diyos, pero ang declaration niya, I love you with an everlasting love. Kasi yun ang nature ng Panginoon. Imagine kung hindi na ipapadama ng Diyos sa bansang Israel yung love niya, paano pa? Paano pa magbabago yung Israel? Paano pa magbabaling ng Israel ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso sa totoong Diyos? Magang ganun din po naman sa atin mga kapatid. Kung hindi tayo mamahalin ng Diyos with an everlasting love, sa kabila ng ating nagagawa, paano tayo mabibigyan ng chance na maayos yung buhay natin? Amen? Kung hindi ipapadama ng Lord ang kanyang everlasting love, kasi pag sinabing everlasting love, nagpapatuloy yung pag-ibig na ito eh. Amen? Sa kabila po ng ating mga nagagawa. Nagpapatuloy po ito. Kaya makita natin, napakahalaga po talagang matapos itong mensahe na ito kasi meron po talaga itong effect sa buhay po ng isang mananampalataya. Tinitingnan po muna natin yung characteristics of God's unconditional love. Kasi po, makita ko nga itong mga kapatid, itong tema na ito, parang itong controversial eh. Kasi si Bishop din po kanina, in-approach din po ako kasi napag-usapan din po nila sa mga meeting po nila yung pagdating sa unconditional love. Kasi minsan, nabibigyan ng maling kahulugan yung unconditional love. Okay? Nabibigyan nila, namamali po yung pangunawa nila sa pag sinabing unconditional love. Now, pangatlo po, yung unconditional love ng Panginoon, it's unchanging. Hindi po ito nagbabago. Patuloy po ito mga kapatid. Sino pong naniniwala ng pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago? Amen? Hindi po nagbabago ang pag-ibig ng Diyos, ang tao lang po nagbabago. Sabi nga kahapon, mahal ka ngayon, hindi na. Amen? May aral nga si Bishop, sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos, mahal ka lang kapag bagong ligo ka, Sister Leia. Amen? Nalala ko po yung aral na yon. Yung love ng Panginoon, pag mahal ka lang, pag mabango ka sa Kanya, pero pag alam mo na yung, yung busy ka na sa maghapong magtrabaho, Sister, hallelujah. Sister Amelia, yung haggard na yung mukha mo, parang hindi ka na love. Ganon yung love ng tao. Pero ang love ng Panginoon, unchanging sabi dito. Hindi nagbabago mga kapatid. Kung paano kang minahal ng Diyos noon, patuloy pa rin niya tayong mamahalin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen? So sabi niya, it's unchanging. God's love doesn't fluctuate. It's not based on our mood. Oh, ang tao moody. Lalo na yung mga babae kapag merong monthly na moody, napaka-moody, pabago-bago. Hindi lang monthly, minsan araw. Amen? Hallelujah. Sabi dito, ang pag-ibig ng Panginoon hindi nagbabago, sabi dito, it's not based on our mood swings or our circumstances. It's a steadfast love that endures forever. Hallelujah. Psalms 136. Makita nyo po doon, verse 1 to 3, mga kapatid. Ito yung love ng Panginoon. Ito yung unconditional love ng Diyos na hindi nagbabago. It's unchanging, mga kapatid. Napaka-importante po nito kapag nalaman ng isang tao na ang love ng Panginoon hindi nagbabago. Kasi pwede mong ikumpara yung sarili mo sa love ng Diyos. Pwede mong i-compare yung pag-ibig mo sa kapwa mo, yung ipinapakita mo yung love o yung ipinapakitang love ng Diyos sa buhay natin. Napakalayo po. Amen? Napakalayo kung susukatin yung pag-ibig natin na ipinapakita natin sa ating kapwa at yung pag-ibig ng Diyos na ipinapakita sa atin, napakalayo. Kasi yung love natin talaga, meron talagang pagbabago. Yun yung love ng tao. Fleshly love. Pero yung love ng Panginoon, kailanman hindi nagbabago. Kahit nga minsan hindi natin siya minahal, pero yung love niya, consistent pa rin yun. Amen? Minsan may time na hindi natin dumadalo ng church, tama? Hello? Minsan yung hindi natin pagdalo sa simbahan, minsan pagpapakita rin yan, na yung love mo, nagbago. Hello? Amen? Amen po ba?
Kasi kung love mo ang Panginoon, lagi kang present sa kanyang harapan. Kung yung love mo ang Panginoon, lagi kang present sa presensya niya, nandoon ka. Kaya kapag once na lumalayo na yung damdamin natin sa Diyos, ibig sabihin yung love mo, lumiliit din at nawawala. Yun yung love ng tao. Pero dito, ang love ni Lord is unchanging, hindi nagbabago, mga kapatid. Kaya pwede nating makita yung sarili natin, Lord, ako ba'y lumalakad? Kaya merong tinatawag na walk in love. Amen? Ang pag-ibig pala pwedeng lakaran. Minsan sa paglakad natin, minsan kahit ayaw mo yung daan, minsan napapadaan ka eh. Amen? Ay, Anwen, bako-bako dyan. Pero, ang sabi ng Bible, walk in love. Kahit na, minsan sa sarili mo, hindi ka komportable, pero kailangan mong lakaran. Amen? Kaya nga po sa mga aral, yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, it's not based on our emotion or feeling. It's based on our obedient. Sa pagsunod po natin sa ating Panginoong Diyos. So pangatlo po, the characteristics of God's unconditional love, it's unchanging. Hindi po nagbabago. Ang mundo po maaaring magbago, yung kapwa natin maaaring magbago, pero ang Diyos kailanman hindi nagbabago sa atin. Kung paano yung love niya noon, patuloy pa rin yung love niya sa atin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Hanggang sa langit. Tingnan nyo ha, God is love. Yung nature ng Lord, love, Diyos. Kaya pagdating sa langit, love pa rin siya. Amen? Hindi mawawala yun. Yan po ay pag-ibig. Hallelujah. Then, pang-apat po, it's sacrificial. Yung love ni Lord, sacrificial. Meron pong sakripisyo. God's love is a love that gives. It's a love that sacrifices. Jesus died on the cross for us, demonstrating the ultimate act of love. So, John 3:16, di ba? For God so loved. So, sacrificial yung love ni Lord. Imagine, yung love ni Lord, unconditional, may kasama pang sakripisyo. Yun po yung karakteristik ng unconditional love ni Lord. Sabi nga po natin kanina, mga kapatid, kung hindi unconditional love ni Lord, hindi na sana bumaba si Kristo. Pero dahil unconditional yung love ni Lord, despite sa ating sitwasyon ng spiritual nating buhay, despite sa ating mga nagawa noon, dumating pa rin si Lord sa buhay natin. Amen? That's sacrificial, mga kapatid. Now, makita natin dito, mga kapatid, merong mga halimbawa sa Bible na nagpapakita na yung love ni Lord unconditional. Sino pong familiar sa prodigal son? Yung tagpo ng prodigal son o alibughang anak. Kasi kung hindi unconditional love ni Lord, hindi na sana niya tatanggapin. Di ba yung ama doon, umalis yung anak niya, doon sa Luke chapter 15, sabi dito, the parable of the prodigal son in Luke chapter 15, verse 11 to 32, na nagpapakita sa atin na yung ama tumakbo sa kanyang anak. Di ba? Nung bumalik na yung anak niya, amen? Nagpapakita po yun ng unconditional, nandoon pa rin yung love ng ama. Kaya tayo bilang mga magulang, kahit minsan pasawa yung mga anak natin, pero dahil mahal natin sila, talagang nandoon yung love natin sa kanila. Tama? Amen? Hindi mawawala yun. Kahit pasawa yung mga anak natin, makulit yan, minsan napapagalitan natin, pero hindi natin mawawala sa ating puso na nature din nating ibigin sila. Mahal natin sila eh. Ganon din po sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Yung tagpo na yon sa prodigal son, kahit umalis. Kaya minsan may mga testimonya na kahit backslider na, tingnan nyo, nung bumalik ka sa Diyos, hindi ka ba tinanggap? Tinanggap ka pa rin. Amen? May mga patotoo pong ganon. Yan din po yung nagpapakita ng unconditional love ng Panginoon. Na kahit umalis ka, pero hindi ito sinasabing, sige, gusto mong umalis. No, hindi naman ganon. Amen? Hallelujah. So the prodigal son, sabi dito, the parable of the prodigal son in Luke chapter 15, verse 11 to 32, kung babasahin niyo po yun, mga kapatid, nagpapakita na yung ama, tumakbo sa kanyang anak, niyakap niya ito, at nagdiwang pa. Amen? Not because the son deserved it, but because of the father's unconditional love. Kaya sa moment na bumalik yung anak, niyakap ito ng ama. Hindi na nga niya pinagwikaan eh. Hindi na nga niya sinisi kasi ganyan ka. Hindi na. Kundi niyakap niya na. That's unconditional. Kaya makita natin, mga kapatid, napakahalaga na ma-experience o maipakita ng Diyos sa atin yung unconditional love. Kasi po, yung unconditional love ng Panginoon, ito yung love na tumatanggap. Amen? Ina-accept niya despite umalis na nga eh. Minsan tayo, kapag umaalis tayo, pagbalik natin, may sermon pa. Nalala ko po yung kapatid ko, yung kuya ko noon, kasi ugali niya po kapag, hindi po si Kuya RJ, yung isa po, yung sumunod. Kapag lumalayas,
Kasi kapag napapagalitan na si sermonan, umaalis, lumalayas, nag-iimpake. Pero pag wala na siyang matakbuhan, syempre, kaibigan niya, may mga limitasyon din. Mabuti lang sa umpisa, pero sa katagalan, magsasawa din yan sa'yo. Tumuloy doon. Ilang linggo din, bumalik din. Kaya nung bumalik, andun pa rin yung sermon nila tatay, pero tinanggap pa rin. No? Yung tao kasi meron pang kasamang sermon eh. Bakit? Nagpapasawa yung anak, may sermon. Pero at the end, tinanggap pa rin yung anak ng tatay. So, ang Lord po sa atin, wala po siyang sermon. Kasi ikaw, ganito, pasaway, makulit ka. Ganyan, matigas ang ulo mo. Hindi na po. Tinanggap po niya ang anak niya. Tinanggap po niya talagang niyakap po niya, sabi dito. So, that's unconditional love. Amen? Yan po ay unconditional love, mga kapatid. Then, pangalawa po, mga kapatid, siyempre, meron pong tagpo sa Bible, sa Old Testament, na si David nagkasala. Si David po nagkasala, mga kapatid. Sa Psalms 51 reveals David's brokenness and God's forgiveness. Despite David's sin, God restored him and continue to use him. Kahit nagkasala si David, pero nung nagsisi si David, bumalik sa Diyos, nagrepent, tinanggap pa rin siya ng Panginoon. At nakapagpatuloy po siya sa paglilingkod niya sa Diyos. Amen? Ganon din po tayo, mga kapatid, na kahit sa panahon na nagkasala tayo, pero dahil unconditional yung love ng Panginoon, kapag tayo ay humingi ng tawad sa Diyos at bumalik sa Diyos, patatawarin pa rin tayo ng Panginoon. Kasi mahal tayo eh. That's unconditional. Kasi kung conditional yung love ni Lord, ay nagkasala ka na, hindi na kita tatanggapin. Ganun po yun, conditional may condition. Pero kapag unconditional, kapag sa oras na humingi ka ng tawad sa Panginoon, nagsisi ka, tatanggapin ka pa rin ng Diyos. That unconditional, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So yun po yung characteristics. Now po, mga kapatid, napakaiksi lang itong mensahe ko, dagdagan na lang po ni Bishop. Alam ko meron po siyang may dagdag. Ngayon po, dahil yun yung nature ng Lord, na yung love niya is unconditional, ito na po. Ano yung magiging epekto nito sa buhay ng isang taong nakaranas ng ganitong uri ng pag-ibig? Kasi pag once na I believe na kapag na-experience mo ang lahat ng ito, na-experience mo yung unconditional love ng Panginoon, alam ko po na meron itong malaking epekto sa buhay mo na nagdadala ng totoong pagbabago. Kaya una sabi dito, mga kapatid, isinulat ko po, dinagdag ko po ito. The effect of God's unconditional love to the believers. Believers na po ang ating, kasi although for God to love the world, lahat po ng tao mahal ng Diyos. Pero ang maka-appreciate lang nito, yung mga believers. Yung merong lang epekto nito, kasi although mahal ng Diyos ang buong mundo, pero tingnan nyo, yung may mga epekto lang, yung nagkaroon lang ng epekto, yung unconditional love nito, yung mga born again. Tayo lang. Amen? Tayo lang ng mga believers. Nagkaroon ng impact yung love na ito na ating pong inaaral ngayon, mga kapatid. So number one, the effect of God's unconditional love to the believers teaches us to love ourselves. Bakit ko po sinulat? Na ibigin mo ang iyong sarili. Minsan baka isipin natin, ay, kailangan palang mahalin ang sarili, ibig sabihin, maging makasarili ka na. No, hindi po. Sabi ni Lord, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Paano mo maipapakita na mahal mo ang iyong sarili mo? Hindi ito sa usapin na pagiging makasarili na para bagang dahil mahal mo yung sarili mo, kailangan magkamal ka ng maraming bagay. Hindi po yun ang ating pinag-uusapan. Dahil kapag mahal mo yung sarili mo, inilalapit mo ito sa Diyos. Hindi mo inilalayo. Kaya yung unconditional love, yung epekto ng unconditional love ng Panginoon, ikaw mismo, nagre-response ka na inilalapit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Wala pong taong nakaranas ng unconditional love na ito ng Panginoon na lumayo sa Diyos. Hello, amen? Tingnan mo yung katabi mo, kaya nga yan nandito ngayon dahil naranasan niya yung unconditional love ng Panginoon. Kung hindi niya na-experience yan, wala siya ngayon dito. Despite sa na-experience niyang mga sakit, problema, pero dahil, sabi nga sa awitin kanina, di ba? Pero dahil mahal nila ang Panginoon, dahil mahal niya ang Diyos, nandito siya. Siya yung naging dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Amen! Hallelujah! So, yung effect ng God's unconditional love to the believers teaches us to love ourselves. Paano ba mahalin ang sarili? Ilapit mo sa Diyos, mga kapatid. Kapag mahal mo yung sarili mo, kapag mahal mo yung nag-iisang kaluluwa mo,
Kailangan mong ilapit yan kay Kristo. Kasi sabi nga, meron tayong desisyon meron tayong kapasyahan. Amen? Kapasyahan natin yun. Kaya sabi ni James chapter 4, lumapit kayo sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa inyo. Kailangan natin ilapit ang sarili natin. Meron po talaga meron tayong bahagi sa buhay natin na meron tayong desisyon. Kailangan natin ilapit. So yung taong nakaranas ng unconditional love ay natuturuan na ilapit o mahalin ang kanyang sarili. Hindi sa usapin na kailangan mong punuin ng mga material na para bagang nagiging materialistic ka na. Alab ko yung sarili ko, kailangan pasyalan ko ang lahat kasi mahal ko ang sarili ko. Hindi po yun. Hindi po yun yung gusto nating i-point out. Ang gusto po nating ipahayag, mga kapatid, kung mahal mo ang sarili mo, ilapit mo sa Diyos. Kasi tingnan nyo, sabi ni Lord sa gospel niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Ngayon, kung basihan ng love mo sa sarili mo, pamamasyal, magkamal ng ganito, ibig sabihin, ganun din ang gagawin mo sa kapwa mo. Hello, naunawaan po natin mga kapatid? Kasi kung yung love na sinasabi dito, na ibigin mo na matututunan mong mahalin ang sarili mo, na inilalapit mo yung sarili mo sa Diyos. Ngayon, kung mahal mo ang yung kapwa, gaya ng yung pag-ibig sa iyong sarili, ibig sabihin, ilalapit mo rin sila sa Diyos. Yun po yung gusto po nating tukuyin po dito, linawin po natin mga kapatid. Na yung epekto ng God's unconditional love to the believers teaches us to love ourselves. Kasi paano mo mamahalin ang yung kapwa mo kung sarili mo hindi mo alam kung paano mahalin? Amen po? Paano natin iibigin yung kapwa natin kung tayo mismo hindi natin alam na mahalin ang sarili natin? Minsan nga may mga taong hindi talaga alam na ibigin ang sarili. Kakita nyo kung saan-saan na lang dinadala ang sarili nila. Na hindi nila alam na napapahamak na pala ang kanilang sarili. Pero kung ikaw, nagmamahal sa sarili mo, kung alam mong paano mahalin ang sarili mo, una, iniingatan mo ang sarili mo. At dinadala mo ito sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Then pangalawa, mga kapatid, sabi rito, 1 John, ito po parang naging favorite verse ko na po. Favorite verse ko na po ito. We love Him, 1 John chapter 4 verse 19. We love Him because He first loved us. Ano pong sabi? Minahal natin siya dahil siya ang unang nagmahal sa atin. So pangalawa, it teaches us to love God. Kayong epekto ng unconditional love ng Lord sa buhay ng tao ay tinuturuan ka na mahalin ang Diyos. Kasi sa umpisa pa lang, to talaga yon. Sa umpisa pa lang, wala tayong totoong pagmamahal sa Panginoon. Pero nung na-experience natin, naranasan natin itong tinatawag na unconditional love ng Panginoon, yun yung nagpasimula na natutunan nating mahalin ang Diyos. Sa paanong paraan, ipakita mo yung love ng Panginoon. If you love me, John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Amen? Hallelujah. So, teaches us to love God. We love Him because He first loved us. Then, John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Ano yun po yung ating binabanggit. Din pangatlo po mga kapatid. Dito po ako magtatapos. Mag-alas 11 pa lang. Maaga tayo ngayon. Pero dudugtungan po ni Bishop mga kapatid. Pangatlo po, yung mga taong nakaranas ng unconditional love ni Lord, nagre-reflect yan sa buhay natin. Sa buhay mo. Sabi dito, reflecting God's love to others. 1 John chapter 4, sabi dito, Beloved, if God so love us, we ought also to love one another. Anong klaseng pag-ibig ito? It's unconditional din. Hello, amen? Unconditional din yung love na ito mga kapatid na ipinapakita natin sa ating kapwa. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, nabanggit ko na rin po itong mga nakaraan, kung ang babatiin mo lang, kung ang iibigin mo lang, ay ang gumagawa sa iyo ng kabutihan, anong gantimpala ang inyong matatanggap? Ginagawa rin yun ng mga makasalanan. Ganun kasi ang ugali ng mga makasalanan. Noon tayo, kapag mabuti lang sa atin, yun lang ginagawa natin ng kabutihan. Tama po? Amen? Kapag mababait lang sa atin, yun lang ginagawa natin ng kabaitan. Pero dito, kapag naranasan mo, na-experience mo yung unconditional love ng Panginoon, nagre-reflect din ito sa buhay mo. Kaya kahit minsan, meron nga nakapagsabi sa akin po, mga kapatid, napaka-unfair naman na ginagawan mo sila ng kabutihan tapos ang ginagawa nila sa'yo, masama.
Hindi ba pwedeng wag mo na lang din silang gantihan ng mabuti? Yun po yung reasoning ng tao. Pero ang sagot po ng Biblia, kung yun yung magiging katwiran natin, ano ang pinagkaiba natin sa kanila? Wala natin yung pinagkaibahan. Amen? Kaya nga sabi doon, yung righteousness natin humigit pa sa righteousness ng mga Pariseo. Dapat mas mangibabaw pa yung righteousness natin, mga kapatid. Kumbaga, yung standard ni Lord, yun dapat yung nilalakaran natin. Higit sa standard ng tao. Yung ginagawa natin nakalivil sa pinapagawa ng Diyos, hindi sa nararamdaman o ipinapagawa ng tao. Kasi kaya dito, reflecting God's love to others. Nagre-reflect yung love na ito sa ating kapwa. Hindi lang sa sarili natin, kundi maging sa kapwa natin. Na ipapadama natin yung ganitong uring pagmamahal. Amen? Kaya minsan napakahirap din. Tama? Amen? Napakahirap din gawin. Totoo talaga yon. Pero alam nyo po, kapag dito tayo nag-rely sa unconditional love ng Panginoon, kaya sabi ni Lord, ang kanyang mga salita, hindi mahirap gawin. Magaan. Amen? Hallelujah. So reflecting God's love to others, beloved, if God so love us, we ought also to love one another. So ang taong nakaranas na iniwala sa unconditional love ng Panginoon, pinapadama din natin sa kapwa natin yung love na yon despite sa kanilang nagagawa. Paano may pakita yung love na yon? Unang-una, syempre, nag-share tayo ng gospel. Sinishare natin yung ebanghelyo, yung good news sa kanila. Din yung paggawa natin ng kabutihan sa kanila. Hindi po nawawala yun, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. So ito po ang aking mensahe po na maiwan sa inyong lahat o sa ating lahat, mga kapatid, na ang love ni Lord is unconditional. Pinapadama niya sa atin na yung love niya is unconditional, walang kondisyon. Then after nito na ma-experience yung love, yung unconditional love, ano yung magiging epekto nito sa buhay mo? Then sabi pa niya, mga kapatid, doon sa 1 Corinthians chapter 13, ito po ang aking conclusion. Ng mga taong nakaranas sa pag-ibig ng Diyos, yung unconditional love ng Panginoon, hindi po nagpapatuloy sa maruming gawain. 1 Corinthians chapter 13, yung tungkol sa pag-ibig, hindi natutuwa sa kalikuan. Yun po ang totoong love. Amen? Yun po yung totoong mga nakaranas ng love ni Lord. Yung nature na ito na yung unconditional love ni Lord, yun po, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan at karangalan. Bigay ko na po kay Bishop. Hallelujah.